Isang 3 kilometrong kalsada lang, 3.1 kilometers na kalsada, pinondohan ng mahigit 3 bilyon, 1 billion per kilometer. Magandang hapon po mga kabisdak, pag-usapan ng natin itong katanungan na naman ni Ka-Eric kay Tambaluslos. Nung naalala nyo po, dati nang nagtanong itong si Ka-Eric kasama si Doc Badoy sa kanilang programa Laban Kasama ang Bayan. Tinanong po nila itong si Tambaluslos patungkol sa traveling expenses ng Speaker of the House na umabot umano ng 1.8 to 2 billion nga ho. At nagresulta nga po ng kanilang pagkakulong at pag-imbestiga sa prangkisa ng SMNI. Nako, ito bagong katanungan, guys. Kumakalat po kasi sa social media eh. Ito ay tungkol sa 3.1 billion sa 3 kilometrong Tacloban-Palo Diversion Road. Sikat na sikat to sa social media mga kabisdak eh. Bago po natin i-play yung video ni Ka-Eric, ay ilabas ko po muna yung mga nagpo-post patungkol po dito. Ayan ho. Kay Ana Malindugoy, pinopost din niya ho yan. Na-forward pa nga ho niya yung naturang post, sabi overpriced ang proyekto na may habang 3 kilometro ng nagkakahalaga sa tumataginting na mahigit 1 bilyon kada kilometro. Kasi ang budget umano ng naturang proyekto ay 3 bilyon. I think dito po nagbase si Ka-Eric ng kanyang mga katanungan. Pakinggan po natin ang tanong ni Ka-Eric kay Tambaluslos. Isang 3 kilometrong kalsada lang, 3.1 kilometers na kalsada, pinondohan ng mahigit 3 bilyon, 1 billion per kilometer. How much is it really? Kung ito ay totoo at naganap at we are getting records from DPWH na hindi nila dapat itago ito, nakakaduda ito kasi ang Barangay Development Program, road programs, ma'am, na 10 million is already can construct around 3 million. 3 kilometers na kalsada, 20 million. So 20 million. Pwede ka na mag-construct. Para nagkaroon ng kalsada sa Leyte, diversion road daw ito, na nagtatanong ang taong bayan, o ipapatawag nyo naman ang Pilipinas nating mahal. Let's go. Wala nang kinalaman ng SMNI. Doon kami na lang ni Ma'am Lorraine ang ipapatawag nyo. Pero, questionably, sa distrito ni Martin Romualdez, 3 billion mahigit sa isang 3 kilometrong kalsada, yun po ang tinatawag nating iskandalusong mukha ng pangungurakot. Hindi natin sinasabi na kurakot si Martin Romualdez. Ang sinasabi natin, kung totoo ito ay mga apparent indicators and apparent pattern of corruption na ang kanyang pinapalabas, hindi lang ayuda, kung hindi pati na ang mga maanumaliyang mga kalsada. Yan po ang tanong ng taong bayan. So kung hindi mo gusto na tanungin ka, hindi ipaliwanag mo ito kung mali kami o hindi. Itong kumakalat ngayon sa social media na 3-kilometer road diversion project with 3 billion mahigit na pondo. Ma'am. Or baka baka Eric si Pharaoh siya, papahuli niya tayo kasi bawal na naman magtanong. Oo. Si Pharaoh ka ba? Oo, Ikaw ba may-ari ng Philippines? Ikaw ba may-ari ng Galaxy? Diba? Wow. Okay. Ayan po mga kabisdak. Linawin natin ha. Nagtatanong lang itong si Ka-Eric kung totoo ba na merong nagkakahalagang 3 bilyon pesos na proyekto itong si Tambaluslos na 3 kilometro lamang. Ito ay Tacloban-Palo Diversion Road. Ito po yung tinutukoy ni Ka-Eric. Tanong lang ito ha. Pwedeng nagkakamali sa tanong, pwede rin tumatama. Itong kumakalat sa social media ngayon, ayan ho. Ito, patanong din po ito kay Ana Malindugoy. This is true. A friend of mine sent this to me. Just sharing. But my goodness, if this is true, kakaluka.
Kasi nga ayon po kay Ka-Eric yung 3 kilometro na kalsada, 20 million lang yan 3 kilometro na yun. Ito kasi 3 kilometro, 3 bilyon. Grabe, tiba-tiba naman dito, sir. Laki ng kita yan, sir. Ngayon nag-research ako kung totoo ba talaga na merong proyekto itong si Tambaloslos na diversion road ng Tacloban at Palo. Kasi kung ganitong halaga, grabe, napaka-overpricing po. Nung nag-research po ako, ito po yung nakita ko, mga kabisdak. Ayan. Sa Region 8 DPWH. DPWH Region 8 Fast Tracks Construction of the Tacloban Palo Diversion Road Project including drainage system. Yung may circle po, yun po ang patunay na yung proyekto ay nagkakahalaga ho talaga ng 3.1 billion pesos. Ang haba naman po ay 3 kilometro, 3.2 kilometers. So legit, yung katanungan ni Ka-Eric sa proyektong 3 kilometro na nagkakahalaga ng 3 billion pesos. Ang tanong, bakit ganito kamahal ang proyektong ito sa 3 kilometro tapos 3 billion pesos? Anong klaseng kalsada to, ginto? Nahin nga po kay Ka-Eric, yung 3 kilometro daw, 20 million lang. Meron ng kalsada. Sabihin na lang natin, kasama yung drainage system na yan, putya, overpriced pa rin to para sa akin, guys. Masyadong mahal yung proyekto mo, tamba. Dapat ipaliwanag nyo po ito kasi pera ng bayan ito. Ngayon, baka ipatawag na naman ninyo si Ka-Eric, ipakulong na naman ninyo. Kung gagawin nyo po yan, bawal na ba talaga magtanong sa Speaker of the House? Legit naman na merong ganong proyekto, ipaliwanag na lang siguro po ito ni Martin Romualdez or nung mismong Region 8 DPWH. Bakit ganyang kamahal iyan? Diyos ko. Again, wala po tayong problema kung magkaroon ng proyekto dyan sa Tacloban Palo Diversion Road. Kailangan po yan ng bayan Kalsada ho yan. Ang tanong lang natin dito, bakit ganun kamahal? Anong klaseng kalsada ito? Mantakin mo. 3 kilometro sa 3 billion pesos. My God! Sobra-sobra po ito. Ako, hindi po ako engineer. Pero, para sa akin, kung ang pagbabasihan ko po, yung sinasabi ni Ka-Eric, na yung 3 kilometrong kalsada, 20 million lang ayos na. Ito, 3 billion sa 3 kilometro. Ewan ko sa mga engineer, ano ho sa tingin ninyo? Overpriced ba ang proyekto ni Tambaloslos?